Tampulan ng tukso ang magkapatid na si Elmer at Diego tuwing nasa eskwelahan sila. Hanggang sa tumuntong sila ng high school ay hindi na bago ang tingin sa kanila ng mga taong nasa paligid. Kahit ganun pa man, ay hindi na lang nila pinapansin kung ano man ang masasakit na salitang naririnig nila. Sanay na sila sa ganung eksena, papasok sa eskwelahan na pinagtatawanan. Labas-pasok sa tenga ng magkapatid ang mga sinasabi sa kanila. Hindi lang sa eskwelahan sila tinutukso. Pati na din ang sarili nilang kadugo ay nakakaranas sila ng panlalait galing mismo sa kanilang tiyahin na si Adele at sa mga anak nito. Tingin sa kanila ay parang mga basura na kinikilala lamang kapag sila ay kailangan. Pero kapag wala ay halos hindi sila nito kilala. Tubong Palawan sila Elmira. Sobrang hirap ng buhay nila. Walang sariling lupa na pinagtitirikan ng bahay. Walang permanenteng trabaho ang magulang. Tanging pamamasuhulan at panggagapasan ang trabaho ng kanyang ama. Minsan kapag walang pasok, ay tumutulong si Elmer at Diego sa kanilang ama. Nagbabanat sila ng buto para lamang may maiuwing pera kahit maliit lang ang kinikita. Ultimo piso ay mahalaga sa kanila. Naranasan din nilang kumain isang beses sa loob ng isang araw. Minsan pa nga ay natutulog silang walang laman ng sikmura. Tinitiis ang gutom. Hindi naman kasi sila pwedeng magreklamo sa magulang dahil saksi sila mula pagkabata kung paano magsakripisyo ang ama para lang mabuhay sila. Ang kanilang ina ay wala ding trabaho. Nasa bahay lamang to at gumagawa ng gawaing pambabae. Wow! Saging na hinog! Mabuti may dala kanyan kuya dahil hindi ko na yata kaya pang matulog ng walang laman yung sikmura. Sigaw ni Diego. Saan mo nakuha ang saging na yan? Huwag mong sabihin na kinuha mo yun sa taniman ng kapitbahay. Wika ng kanilang ama. Si Papa talaga oh. Kahit mahirap pong buhay natin pa, hindi ko naman magagawang manguha ng hindi sa atin. Wika ni Elmer. Saan mo nga ba kasi nakuha ang saging na yan anak? Wika ng kanilang ina. Binigay po sa akin to ni Kapitan. Sabi niya po ay sa atin na lang dahil sayang din lang po kung mabubulok. Masaya sila kahit saging ang kanilang hapunan. Ang importante ay may laman ang kanilang sikmura. Kinailangan nilang magtipid sa bigas dahil may pasok na naman sila kinabukasan. Madaling araw pa lang ay nagising na sila para maghanda sa pagpasok sa eskwelahan. Hindi kasi pwedeng abutan sila ng umaga dahil kapag ganoon ay mababasa ng pawis ang kanilang uniforme. Kaya naman madilim pa lang ay naglalakad na sila. Medyo malayo sa bahay nila ang eskwelahan. Kung tatansyahin ay nasa 2 metro ang layo nito. Kung tutuusin, ay silang dalawang magkapatid ang laging nauuna sa lahat ng estudyante, pati na din sa mga guro. Napapabilib din nila ang mga guro dahil nagkukusa silang dalawa na maglinis kahit hindi inuutusan. Uy, tingnan niyo yung magkapatid na janitor. Maaga pa lang naglilinis na. Mabuti nga yan eh. Para naman pagdating natin dito sa loob ng room ay malinis na yung upuan natin. Bagay sa inyong dalawa talaga yung maging janitor. Tawanan ng bumalot sa loob ng silid na yun. Pero imbis na magpaapekto ang magkapatid, ay hindi na lang nito pinansin ang dalawang kaklase na palaging nangiinsulto sa kanila. Tawang-tawa kayong lahat ah. Di bale, bawi na lang kayo mamaya sa exam. Tingnan na lang natin kung makatawa pa kayo ng ganyan kapag itlog nang nakuha nyo. Wika naman ni Diego. Aba, ang yabang mo na mag-janitor ka. Bakit papalag ka ba ha? Masakit bang matamaan, Jason? Kami kasi kahit anong insulto ninyo tanggap namin. Kahit mahirap kami at janitor sa paningin nyo, biniyayaan naman kami ng katalinuhan. Paano? Bawi-bawi na lang ha? Wika naman ni Elmer. Hindi naman nakaimik ang lahat dahil sa mga narinig nila. Totoo naman na matalino ang magkapatid. Palagi silang nangunguna sa klase. Iyon ang bagay na pwede nilang ipagmalaki sa lahat. Mas naging mapagkutsa sa magkapatid sina Jason at Carlo nang muli na naman silang nanguna sa klase. Si Jason ay ang kanilang buong pinsan na anak ng kapatid ng kanilang ama. Wala itong ibang alam kundi ang magpabongga sa buhay. Nakakaangat ang pinsan nila sa buhay dahil isang OFW ang tatay nito. Halos gusto nang suntukin ni Elmer si Jason dahil sa ginawa nito. Sinadya kasi ng pinsan na tabigin ang kinakain nilang baon para sa tanghalian. Nagkalat ang mapagkain sa damo, habang si Jason naman ay tuwang-tuwa dahil sa nakikita.
Kasama nito ang mga barkada niyang mga hambog din. Gustong tumulo ng luha ng magkapatid dahil pinaghirapan ng kanilang ama ang pagkain na yun para may maipabaon sa kanila. Ginisang hipon lang ang ulam ni Elmira at Diego. Kawawa naman kayong magkapatid. Pasensya na, dumalas kasi yung pa ako kaya natabi ko yung baon yung pang mahirap. O ito 100 pambili ng masarap na pagkain. Sabay tawanan ng mga to. Sumusobra ka ng gago ka. Sino ka ba sa tingin mo? Ang yabang-yabang mo. Porkit nakakaluwag lang kayo sa buhay kung tartuhin mo kami parang hindi ka dugo Wala naman akong kadugong mahirap pa sa dagado. Tama na yan, Diego. Mabuti na palang hindi mo kami kinikilala na kadugo. Dahil wala din kaming pinsan na ubod ang yabang. Nanggagalaiti sa galit si Diego dahil sa kanilang pinsan. Kung hindi lang sana magagalit ang kanilang ama, ay matagal niya na itong sinaktan kahit pa nakakatanda sa kanya si Jason. Bilang pagrespeto ay hinahabaan na lamang nila ang pasensya. Mas tanggap nila ang laitin sila kaysa sa maitapon sa wala ang mga bagay na pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Sa loob-loob nila ay durog na ang puso nila. Ayos ka lang ba? Siyempre hindi. Kung hindi mo lang ako pinigilan kanina, tiyak akong namaganang labi ng Jason na yun. Wika ni Diego. Ano ka ba? Hindi ka na nasanay sa pinsan natin. Sagot ni Elmira. Wala akong pinsan na mayabang. Manang-mana siya kay Tita Adele. Sa bagay, mag-ina nga naman. Sagot ni Diego. Yan bunganga mo. Huwag na lang natin pansinin dahil kapag pinansin natin sila, mas lalo lang nila tayong aasarin. Hayaan mo't magsasawa din sila. Kainin na lang natin tong natirang pagkain ko, kuya. Sagot ni Diego. Masaya silang nagsalo na magkapatid. Habang nagkukwentuhan, ginawa nilang biro at katatawanan ang hirap na pinagdadaanan nila. Sa ganong paraan, ay sumasaya man lang sila at gumagaan ang kanilang loob. Hapon na nang lakarin naman nila pauwi ang bahay. Malayo pa lang, ay tanaw na nila ang maliit na bahay na yari lamang sa pinagtagpi-tagpi na sako at ang bubungan nitong halos mapuno na ng karton. Naging palamuti na nga ito. Tuwing umuulan kasi, ay kailangan nilang lagyan ng karton ng mga butas ng bubungan para hindi sila mabasa sa loob. Halos tagilid na rin ang kanilang bahay. Hindi nila magawang ayusin yun dahil wala naman silang pambili ng materyales. Naabutan nila sa loob ng bahay ang ama at ina na malulungkot ang muka. Hindi naman nakatiis si Elmira, kaya't nagtanong siya kung bakit malungkot ang mga ito. Ganun po ba? Ako na po ang gagawa ng paraan para po may makain tayo ngayon. Saan ka naman kukuha ng makakain natin, anak? Wala nang tindahan na magpapautang sa atin dahil tambak na ang bayarin. Ako na pong bahala, ma. Inabot na ng dilim sa daan si Elmira. Iisa lang ang pwede niyang malapitan ng gabing yun. Sinubukan niyang mahiram sa Tita Adele niya kahit imposible na pahiramin siya. Alam kasi nito ang pag-uugali ng tiyahin. Kailan niyo papalitan ang bigas na yan? Wika ni Adele. Hindi ko pa po alam, tita, pero baka po pwedeng pagtrabahuhan ko na lang sa inyo. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit hindi na lang kasi kayo tumigil sa pag-aaral? Nang sa ganun, yung ginagastos nyo sa eskwelahan magamit yung pambili ng pagkain. Wika ni Adele. Nakikipagsapalaran kami, tita. Baka maging matagumpay kami balang araw. Asus! Suntok sa buwan ng magtagumpay kayo. Wala nga kayong makain eh. Malabong makapagtapos kayo. O siya, umuwi ka na. Bayaran nyo ang bigas na yan, ha? Hindi alam ni Elmira kung ano ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Maraming katanungan sa isipan niya kung bakit nagkaroon sila ng tiyahin na gano'n ang ugali. Inuwi niya ang nahiram na bigas. Mga 2 salop yun. Kailangan nilang pagkasyahin ang bigas sa loob ng 2 linggo. Hanggang sa dumating ang isang pagsubok sa buhay nila. Nagkasakit ang ina nila at kailangan nila ng pera para sa pampacheck up sa ospital. Pero walang-wala sila maski piso ng mga oras na yun. Kaya naman sumubok ulit si Elmira sa kanyang tiyahin para manghiram ng pera. Elmira, wala akong pera ngayon. Maghanap na lang muna kayo ng pwede niyo mapag-utangan. Maski 500 lang, tita. Kailangan lang madala sa ospital si mama eh. Ang kulit mo naman eh. Mayroon pa nga kayong utang sa akin, hindi pa. Halos hindi nyo na nga mabayaran tapos utang kayo ulit. Napatulo ang luha ni Elmira dahil sa inasta ng tiyahin. Ito ang unang beses na umiyak siya. Halos madurog ang puso niya
nang makitang ibang tao ang pinahiram ng pera ng kanyang tiyahin. Doon niya lamang napagtanto na hindi lahat ng kadugo ay kamag-anak ang turing sayo. Bagsak ang balikat niya habang pauwi. Hindi niya alam kung saan pahihingi ng tulong. Hanggang sa makasalubong niya si Samantha, anak ng kapitan. Tinanong siya nito kung ano ang problema. Ikinuwento niya naman ang lahat. Naawa naman sa kanya ang dalaga. Tulad nila, ay nakaranas din ang dalaga ng hirap sa buhay. Nabago lang ang buhay ni Sam nang maging isang kapitan ang ama nito. Sinabi niya sa kanyang ama ang nangyari sa lakad niya. Kaya naman nilagyan na lamang nila ng basang panyo ang noo ng ina para kahit papaano ay bumaba ang lagnat nito. Maya-maya pa ay mayroong kumatok sa pintuan nila. Nang buksan nila iyon ay ang kapitan at si Samantha ang nandun. Agaw pansin din ang dala nilang malalaking plastik. Mga gamot at sapat na grocery ang bitbit ng mag-ama. Mayroon ding maliit na halaga na iniabot si kapitan sa kanila. Lubos ang pasasalamat nila Elmir dahil sa kabutihang loob ng mga ito. May mga tao pa rin pala na katulad nila kapitan, hindi katulad nila Tita Adele, sobrang sama ng ugali, wika ni Diego. Pasensya na kayo mga anak. Kasalanan ko kung bakit ganito tayo kahirap. Sagot ng kanilang ama. Pa, hindi mo po kailangang humingi ng pasensya sa amin. Hindi mo kasalanan kung bakit naging mahirap tayo. Pangako namin ni Kuya sa inyo ni Mama. Magsisikap kami't mag-aaral at bibigyan namin kayo ng magandang buhay. Wika naman ni Diego. Lumipas ang mga linggo. Nagulat pa sila Elmir nang pumunta ang kanilang tiyahin sa bahay nila. Nakangiti ito sa kanila habang papalapit. Kinakailangan kasi ng tulong ng tiyahin nila dahil mayroong handaan na magaganap sa bahay nito. Kaarawan kasi ng pangalawang anak nito. Pumayag naman sila Elmir na tumulong sa gawain dahil susuhulan sila sa pagtulong. Sayang din naman kasi ang perang kikitain nila. Dumating ang araw ng kaarawan ng pinsan nilang si Joy. Maldita ito pagdating sa kanila. Maraming bisita ang dumalo. Halos sa isang tabi nilang pumwesto ang magkapatid dahil nahihiya silang makipagsalamuha sa mga tao. Nagsimula ang kainan at tahimik lamang silang dalawa na kumakain sa medyo madilim na parte. Naging madiskarte si Diego ng gabing yun. Dahil nga sa bago pa lang silang nakakakain ng masarap na pagkain, dinadamihan niya ang paglagay sa plato. Pagkatapos ay inilalagay niya ito sa plastik. Dadalhin niya kasi ang mga yun pauwi para sa mga magulang. Hoy, baka may makakita sa'yo. Wika ni Elmir. Ano naman kuya? Kawawa kasi si mama at papa eh. Hindi pa kumakain ng mga yun. Mamayang konti uwi na tayo ah. Sige, kukunin ko lang yung pera kay tita na isusuhol niya sa atin. Sila na lamang ang natira sa bahay ng tiyahin niya. Matapos nilang ayusin ang mga kalat at ginamit sa handaan, ay nilapitan ni Elmir si Adele para kunin ang pera. Wala na kayong kukunin na pera dahil kinaltas ko sa utang ninyo. Tsaka hindi pa ba sapat ang kumain kayo dito? Mahiya naman kayo. Natural lang na tumulong kayo sa amin dahil kakain din naman kayo ng handa ko, no? Sagot ni Joy. Umasa ho kami sa sinabi ninyo, tita. Maayos naman pong usapan ninyo ni kuya tungkol sa suhol. Sagot naman ni Diego. Hindi na nakipagtalo pa ang magkapatid sa kanilang tiyahin. Dahil kahit anong gawin naman nila, ay hindi nila ito mapipilit na magbayad. Masaya pa rin naman silang umuwi dahil nakapagtabi sila ng pagkain para sa magulang. Kumusta ang handaan? Wika ng kanilang ama. Maayos naman po pa. Mayroon po kaming dala na pagkain ni Diego. Kumain na kayo ni mama. Pa, bakit hindi mo man lang kayang pagsabihan si Tita Adele sa pag-uugali niya? Kung ituring tayo ay parang hindi nila tayo kadugo. Ang sabi ni Diego. Gustuhin ko man, wag na lang. Dahil hindi din naman magbabago yun. Iba kasi ang nagagawa ng pera. Sagot ng kanilang ama. Pikon na ako sa pag-uugali nila. Pati si Kuya Jason at Joy mayayabang na din. Diego anak, palagi niyo lang tandaan ng magkapatid, umiikot ang gulong. Darating din sa atin ang swerte mga anak. Sagot naman ng kanilang ina. Sa araw-araw na lumilipas,
ay mas tumitindi ang pagsubok na hinaharap ng magkapatid. Pagpasok pa lang nila sa loob ng room, tawanan na ng mga kaklase ang naririnig nila. Halos maikyum ni Diego ang kamay dahil sa galit kay Jason. Naabutan kasi nilang binubuhos ng pinsan sa basurahan ng baon nilang pagkain. Dahil sa galit ni Diego, ay isang suntok ang binigay niya sa pinsan. Wala ka na ba talagang ibang magawa sa buhay mo kundi pestin kami araw-araw? Kayong lahat. Masaya ba kayo sa ginagawa ninyo sa amin? Alam niyo bang mahalaga sa amin ang kokonting pagkain na yan? Pinaghirapan niya ng papa namin para hindi lang kami magutom. Napayo ko ang iilan sa mga estudyante dahil sa sinabi ni Diego. Kitang-kita din nila kung paano to umiyak sa harapan nila. Napapailing na lamang si Elmira dahil sa mga pinaggagawa ng pinsan at mga kaklase. Hindi ko alam kung ano ang nagawa namin na kasalanan sa inyo. Para ganituhin niyo kami araw-araw. Lalo ka na, Jason. Konting respeto naman sana sa amin dahil nakakasakit na kayong lahat. Sagot naman ni Elmira. Lumabas si Elmira at hinanap ang kapatid. Alam kasi nitong masama ang loob nito. Sa kanila kasing dalawa, si Diego ang pikon at madaling magalit. Samantalang siya naman ay mahaba ang pasensya. Alam din niyang nadadala niya na lang ang kapatid sa pakiusap na huwag patulan ang mga klase at ang pinsan. Ramdam din niyang hindi na kinaya ng kapatid ang nangyari kanina. Kaya naman nagawa na nitong sakta ng pinsan. Ganon din naman siya. Punong-puno na siya sa lahat. Pakiramdam niya ay ang bigat na ng dibdib niya. Dahil sa maayos silang pinalaki ng mga magulang, kaya niya nagagawa ang magpakumbaba. Naabutan niya ang kapatid na sumisinghot at kakatapos lamang nitong umiyak dahil namumula pa ang mga mata. Ayusin mo ng sarili mo. Tsaka bakit mo ba ginawa yun kay Jason? Wika ni Elmira. Bagay lang yun sa kanya, kuya. Sumusobra na siya. Hindi na tama yung ginagawa niya kanina. Bakit ba kasi pinanganak tayong mahirap eh? Sagot ni Diego. May plano ang Diyos sa atin. Kaya niya tayo nilagay sa buhay na ganito. Sagot naman ni Elmira. Habang masayang kumakain ng hapunan ang pamilya nila Elmira, ay ganoon na lamang ang gulat nila nang sinugod sila ng tiyahin niyang mata pobre. Nagsisisigaw ito sa labas at kung ano-ano ang mga sinasabi. Nagalit ito sa kanila dahil sa ginawang pananakit ni Diego kay Jason. Paglabas nila ng bahay, ay naroon din ang pinsan nilang hambog. Ano bang problema mo, Adele? Bakit nag-iskandalo ka dito sa bahay? Tanong ng kanilang ama na si Kaloy. Iyang mga anak mo ang problema ko. Tingnan mo. Tingnan mo ang mukha ng anak ko, kuya. Kagagawan niya ng magaling mo anak na si Diego. Ang kakapal ng mukha niyo, nasakta ng anak ko. Samantalang kung hindi namin kayo pinaram ng makakain niyo, baka patay na kayo. Mawalang galang na po sa inyo, tita. Bago ka sumugod dito sa amin, tinanong mo man lang ba sana si Jason kung bakit siya sinuntok ni Diego? Kasalanan ng anak mo dahil palagi niya kaming kinukutsa, nilalait. Wika ni Elmira. Oh, totoo naman ang sinasabi ng anak ko. Palibhasa, mga patay gutom kayo. Sumasobra ka na, Adele. Noong una ay pinapalampas ko ang mga ginagawa ng anak mo. Pero ngayon ay hindi na. Kaya lumalaking hambog ang mga anak mo. Dahil ikaw din mismo ang nagpapakita ng masamang pag-uugali. Wika ni Mang Kaloy. Tanggap namin kung anong estado ng buhay namin, tita. Masaya kaming maging mahirap. Pasalamat ka. At ang anak mo, hindi nararanasan ng hirap na dinaranas namin. Hindi niyo naranasan ng matulog sa gabi na kumakalamang sikmura. Kumain ng isang beses sa loob ng isang araw. Pumasok sa eskwelahan kahit hindi nakaalmusal. Halos umiyak ang magkapatid sa harapan ng kanilang matapobreng tiyahin. Kahit na anong paliwanag nila dito, ay nananaig pa rin talaga ang kasamaan ng ugali nito. Nang makaalis ang mga kadugo, ay tsaka lamang pinagsabihan ni Mang Kaloy ang mga anak na mas lalong magsumikap para maabot ang pangarap sa buhay. Dumating ang araw ng pagtatapos ng magkapatid. Lumang uniform lamang ang suot nila at malipis na ang tela. Pero kahit ganon, proud silang isuot yun dahil malinis at mabango. Nakuha nilang magkapatid ang mataas na karangalan. Valedictorian si Elmira at si Diego naman ay salutatorian.
Umakyat sila sa entablado kasama ang mga magulang na mga luma din ang suot at medyo may mga butas pa na maliliit sa gilid ng pantalon ng ama. Kahit ganun, hindi nila yun kinakahiya. Tumahimik ang lahat nang magsalita si Elmira. Sa lahat ng guro at mamagulang na nandito, marami hong salamat. Sa magulang ko, para sa inyo ang mga karangalan na to, dahil ito ang bunga ng pagsasakripisyo ninyo para sa amin. Palakpakan ng mga tao nang matapos magsalita si Elmira. Muling tinawag si Diego para magbigay ng kaunting speech. Hindi pa siya nagsisimulang magsalita ay tumulo na ang mga luha niya. Garalgal ang boses nang magsalita siya. Mama, Papa, salamat po sa araw-araw na pagtatrabaho ninyo. Hindi kayo sumuko sa pag-aaral sa amin. Alam kong malayo pa pero malayo na. Hindi nyo kami iniwan ni Kuya. Proud kaming kayo ang naging magulang namin. Kakayanin pa namin ang hirap at pagsubok sa buhay para sa mga pangarap natin. Salamat ulit. Walang mapagsidlan ang kasiyahan ng magkapatid ng mga oras na iyon. Pag-uwi sa bahay nila, ay kanilang pinagsaluhan ang kakarampot na inihanda ng kanilang magulang. Kahit ganoon, ay nagpapasalamat pa rin sila sa Panginoon. Hindi mahalaga sa kanila kung may handa sila o wala. Makita lamang nilang nakangiti ang magulang ay ayos na sa kanila. Kinuha nila ang pagkakataon noong bakasyon nila. Lumuwas sila ng bayan ng magkapatid para maghanap ng trabaho para sa panggastos sa kolehiyo. Hirap silang makahanap ng trabaho pero hindi sila sumuko. Sa awa ng Diyos ay natanggap si Diego sa isang fast food chain bilang taglinis. Si Elmer naman ay pinasok ang buhay construction. Kahit medyo malaki ang kinikita, ay nagtitipid pa rin ang dalawa. Hanggang sa pinalayas ang magulang nila sa lupang kinatitirikan ng bahay. Nalaman nila na ang lupa na iyon ay binili na ng kanilang tiyahin na si Adele. Pinili na lamang nila na sabayan manirahan at magtiis sa maliit na boarding house. Sinadya talaga ni Tita Adele na bilhin ang lupa na yun para mapaalis tayo. Wika ni Diego. Wala naman tayong nagawang kasalanan sa kanya. Para ganito ang maging trato niya sa atin. Sagot naman ni Elmira. Hindi niya kasi matanggap na walang medalyang nakuha ang mga anak niya. Kaya ayun, gumawa ng paraan para mapalayas tayo. Sagot naman ng kanilang ina. Pakiramdam ni Elmira ay hindi sila nilulubayan ng kamalasan dahil napunta sa wala ang mga perang pinag-ipunan nila. Nagkasakit ng sabay ang kanilang magulang. Simot na ang perang naipon nila. Wala naman yung kaso sa kanila dahil buhay ang pinag-uusapan. Todo kayod ang dalawa dahil malapit na ang pasukan sa kolehiyo. Si Elmer na ang tumatayong padre di pamilya dahil hindi na makapagtrabaho ang magulang. Pisit na buhay to. Hanggang kailan ba tayo ganito? Wika ni Elmira. Huwag mong sabihin na susuko ka na kuya. Sagot naman ni Diego. Nahihirapan na ako sa ganitong takbo ng buhay natin, Diego. Kinakaya ko na lang ang lahat para sa inyo. Buwan ang lumipas. Muli silang nakapag-ipon. Kung ano-anong negosyo ang pinapasok ni Elmira. At sa awa ng Diyos, ay dinadagsa ng mga tao ang kanilang negosyo. Binabalik-balikan yun at ang perang kinita nun ay ginamit nila para sa kanilang pag-aaral. Lumipas ang mga taon. Nakagraduate ng college si Diego at si Elmira. Naging maganda ang buhay nila dahil lumago ang mga negosyong pinasok ni Elmira. Hanggang sa unti-unti silang nakapagpatayo ng pwesto. Nakabili sila ng mga lupa. Mayroon na rin silang malaking bahay na pinapagawa sa dati nilang tinitirhan. Nakapagpatayo rin sila Elmira ng isang restaurant at ang manager noon ay si Samantha, ang anak ng dating kapitan. Pasasalamat sa nagawa nilang tulong, kinuha nila ito bilang isang manager ng kanilang restaurant. May iba't ibang branches na rin ito sa iba't ibang lugar. Kasalukuyan na nagbabakasyon sa ibang bansa ang pamilya nila Elmira. Hindi sila makapaniwala.
na naabot nila ang pangarap, na sumobra pa nga ang binigay ng Diyos sa kanila na tagumpay. Nakaisip silang magkapatid na magkaroon ng kaunting salo-salo sa bahay nila. Dahil sa malaki na ang tiwala nila kay Samantha, ay ito na ang pinaasikaso nila ng lahat para sa gaganaping party. Imbitado ang lahat sa mahalagang araw na iyon. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Diego. Mayroon na siyang anak na 2 at mabait na asawa. Samantalang si Elmer naman ay seryoso pa rin sa buhay. Wala pa itong balak na mag-asawa. Palagi na rin siyang tinutokso ng magulang kay Samantha. Pero walang pagtingin si Elmer sa babae dahil nakababatang kapatid lamang ang turing niya dito. Sa wakas, uuwi na rin tayo ng Pinas. Nakakasawa din pala yung palaging nagtatravel. Wika ni Diego. Sulitin na natin to dahil ito naman yung pangarap natin dati, hindi ba? Hindi pa rin ako makapaniwala na ito na ang buhay natin. Nasa pagtsatsaga at pagsisikap ang puhunan ng tao para magtagumpay, mga anak. Masaya kami ng mama niyo dahil nabigyan niyo kami ng maayos na buhay bago man lamang kami mawala. Saad ng kanilang ama. Simple lang ang hiniling natin sa Diyos, pero ito, sobre-sobre naman ang binigay niya. Napakaswerte namin dahil kayo ang naging mga anak namin. Wika ng kanilang ina. Bago magsimula ang petsa ng pagdiriwang, ay umuwi na sila ng Palawan. Nang marating nila ang dating tinitirahan, ay mainit na mainit ang pagtanggap at pagsalubong sa kanila ng mga taong namamahala sa kanilang bahay. Abala ang lahat para sa gaganapin na maliit na salo-salo. Maraming mga pagkain ang nakahain sa mesa na talaga namang mamahalin. Nakakalula ding tingnan ang bahay nila Elmer. Sa entrance pa lang ng bahay ay malaki at napakagandang chandelier ang makikita. Sa malawak na garden ang venue at sobrang dami ng bisita. Walang sino man ang nakakaalam na ang pamilya nila Elmira ang nagmamay-ari ng bahay na iyon, maliban lamang sa kanilang mga tauhan na pinagkakatiwalaan nila sa bahay. Sa labas pa lang ng bahay ay napansin na agad ni Diego ang tiyahin kasama ang 2 nitong anak at ang asawa nito ni isang OFW. Naroon din ang dati nilang mga kaklase, lalo na si Carlo. Agad namang siniko ni Diego ang nakakatandang kapatid at saka itinuro ang mga bagong dating na bisita. Taas noong naglakad sa harapan nila si Adele. Nakasuot ito ng mga alahas sa katawan. Bilang paggalang, nagmano pa rin sila dito, pero hindi sila pinansin ng tiyahin. Tanging ang tiyuhin lang nilang si Oscar ang pumansin sa kanila. Kumusta na kayo? Ang tagal niyong nawala dito sa atin. Pagdating ko ay wala na kayo dito. Wika ni Oscar. Hindi mo ba nakikita, Oscar? Mahirap pa rin sila. Hindi nga sila nagtagumpay sa buhay. Tingnan mo nga, baka nga isa lang katulong ang mga yan dito sa mansyon. Wika ng kanilang tita Adele. Tama ka, ma. Bagay naman sa kanilang maging katulong ah. Sagot naman ni Jason. Tumigil nga kayo. Pasensya na, Elmira. Wika ni Oscar. Tumango na lamang silang 2 na magkapatid at sabay na napailing. Nag-abang pa sila ng ibang mga bisita. Wina-welcome nila ang mga to. Simple lang ang suot ng magkapatid. Naka-t-shirt lamang ang mga to at nakapantalon. Hindi naman sila nagpapagarbo sa kasuotan. Ilang saglit pa, nakita din nila si Carlo na natatakam na nakatingin sa mga nakahandang pagkain. Nilapitan nito ni Diego pero pangungutya ang lumabas sa bibig nito. Masaya akong nakapunta ka, Carlo. Narito ka pala. Biruin mo naman, Diego. Imbitadong isang anak mahirap sa magarbong handaan na ganito. Hanip pa. Sagot ni Carlo. Enjoy sa party. Sagot na lamang ni Diego. Isang ngiti lang ang ginawa ni Diego sa mayabang na si Carlo. Kasama nito ang nag-iisang anak nito. Narinig pa ni Diego na gusto nang kumain ng anak ni Carlo. Pero pinagalitan niya ito dahil hindi pa oras ng pagkain.
Naawa naman si Diego sa bata, kaya naman kumuha siya ng plato at nilagyan na to ng pagkain. Tsaka inabot dito. Imbis na matuwa si Carlo sa ginawa ni Diego, ay nagalit pa to. Agad niyang hinawakan ng plato at padarang na binigay kay Diego. Natalsikan pa nga ng sauce ang puting damit ni Diego. Ano ba yung ginagawa mo, Diego? Papagalitan kami ng may-ari ng bahay kapag nakitang anak ko na kumakain. Doon ka na nga. Hanggang ngayon, ay hindi ka pa rin nagbabago, Carlo. Bahala ka nga dyan. Sagot ni Diego. Ilang saglit pa, ay nagsimula na ang party. May kanya-kanyang lamesa ang bawat isa. May mga mamahaling alak na nakalagay sa taas ng mesa. Iba't ibang mga brand at flavor. Biglang namatay ang ilaw at itinutukuyan si MC. Walang iba kundi si Samantha. Let's give a round of applause to those who started with hardships and are now successful in life. Welcome to the Cruz family. Buong akala ng lahat ay ang pamilya ni Adele ang tinutukoy ni Sam. Pero natigil lang ang bulungan nang umakyat sa entablado ang pamilya ni Mang Kaloy. Simpleng mga damit lamang ang suot ng mga ito. Halos hindi naman makapaniwala si Adele sa nalaman at nakikita. Si Carlo naman ay nakanganga habang pinoproseso pa sa kanyang utak ang nakikita. Salamat sa lahat ng dumalo sa konting salo-salo. Alam kong lahat kayo ay nabigla at hindi makapaniwala. Pero isa lang yung masasabi ko. Kami pa rin to. Ang dating pamilya na mahirap. Walang nagbago sa pag-uugali namin. Kung sakali man na gusto niyong humingi sa amin ng tulong, nandito lang kami. Wika ni Mang Kaloy. Welcome kayong lahat na nandito sa bahay namin. Mahirap paniwalaan na biglang nagbago ang buhay namin. Konting sipag at tiyaga lang ang puhunan para umangat sa buhay. Enjoy tayong lahat sa party. Maraming pagkain dyan na ating pagsasalu-saluhan. Para sa inyong lahat yan. Wika naman ni Elmira. Halos hindi na makagalaw sa kinakaupuan sila Adele. Mula nang malaman na mayaman na ang kanilang kapamilya. Hiyang-hiya ito sa mga pamangkin at sa kanyang kuya Kaloy. Napayuko siya nang pumunta sa pwesto nila, ang pamilyang kanina lang ay iniinsulto niya at nooy pinagdadamutan. Kumusta na, Oscar? Nakauwi ka na pala dito sa atin. Wika ni Mang Kaloy sa asawa ng kanyang kapatid. Oo, kuya. Hirap din ako sa ibang bansa kaya ayun umuwi na ako. Tsaka wala ding nangyayari sa pinaghirapan ko ng ilang taon. Hanggang ngayon, naghihirap kami. Nahihirapan din akong maghanap ng trabaho dito. Kung gusto niyo dito ay pwede kayong pumasok sa amin. Sakto at kulang kami ng trabahador. Wika ni Elmira. O paano? Mag-usap na lang tayo mamaya sa loob ng bahay. Kung sakali man na gustuhin mo. Kumain muna kayo dito, Oscar. At doon muna kami sa ibang bisita. Sagot ni Mang Kaloy. Sunod naman na pinuntahan nila si Carlo. Hindi ito makatingin sa kanila ng maayos. Para bang gusto na lang nitong kainin ng lupa dahil sa kahihiyan. Marami pang pagkain dyan, Carlo. Huwag ka mahiyang kumuha. Wika ni Diego. Ano kasi? Gusto ko lang sanang humingi ng patawad sa nagawa ko noon at sa kanina, Diego. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako sa'yo. Sa dami ng kasalanan ko, ito pa din kayo. Tinatrato niyo ako ng mabuti. Ano ka ba, Carlo? Matagal na yun. Wala nang mga yun sa amin. Kumusta ang buhay mo? Anak mo ba yan? Sagot ni Elmira. Eto, hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nagkapamilya. Silang pamilya ko, Elmira. Siguro nga, karma to sa akin. Hindi naman makapaniwala si Carlo sa napakagandang ugali ng magkapatid. Pinagsisisihan niya ang mga nagawa niya noon. Ang pagiging mayabang niya at hambog. Ngayon, inggit na inggit siya sa kung ano ang narating ng dalawa. Unti-unti na ngang nagsialisan ang mga bisita at sila Elmira na lamang ang natira tsaka sila Adele sa loob ng bahay. Gusto din kasing makausap nila Elmira ang tiyahin niya at gusto nila itong tulungan dahil nalaman nilang lubog na ang mga ito sa utang. May anak na pala kayo, Joy at Jason. Kumusta naman ang mga buhay ninyo? Wika ni Mang Kaloy sa kanila.
Medyo mahirap ho dahil hindi naman ho namin natapos ang pag-aaral namin. Sagot ni Jason. Mga anak ko po dito. Mag-isa ko lang binubuhay dahil iniwan kami ng tatay nila. Sagot naman ni Joy. Huwag kayong mag-alala dahil pag-usapan namin na bigyan kayo ng magandang trabaho. Bakit gusto niyo pa kaming tulungan? Sa dami ng nagawa namin pagmamalupit at panlalait sa inyo noon. Ito kayo. Mabuti pa rin sa amin. Naiiyak na wika ni Adele. Hindi kami katulad ng ibang tao, Adele, na nagkikimkim ng galit. Pamilya pa rin naman tayo, kaya dapat lang na magtulungan. Wika naman ni Myrna. Hiyang-hiya kami sa inyo. Patawarin mo ako, kuya, sa nagawa ko. Naging malupit ako nung walang-wala kayo. Lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakamali, Adele. Pinatawad na kita noon dahil nag-iisa lang kitang kapatid. Mahal kita kahit ano pa mang mangyari. Sagot ni Kaloy. Namayani ang pagpapatawad ng bawat isa sa kanila. Binigyan nila ang mga ito ng trabaho. Maging ang mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong ay kanila ring tinulungan. Para kila Elmira ay walang halaga sa kanila ang pera na mayroon sila. Masaya silang nakakatulong sa mga taong nakakaranas ng hirap dahil alam nila kung paano dumaan sa hirap ng buhay. Para kay Elmir at Diego, hindi hadlang ang kahirapan sa buhay para maabot ang mga pangarap. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan.